Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang ginawa ng isang police colonel na nakakadiri, nakakasuka. Bawal yung mga may high blood, huwag kayong manood sa video na ito dahil maiinis talaga kayo sa ginawa ng police colonel na ito. Okay, sa headlines ng Philippine Star, title, PNP Colonel in Rent Tangay Scheme Charge. So, anong ginawa ng pulis? Nagrenta ng sakyanan, mamaya ibinenta. Kaya rent tangay. Napanood ko ito sa mainstream media 2 days or 3 days ago. Mitsubishi Expander. Ako, mabuti, magagaling din ang pulis, nakita sa isang lugar, but nung inilabas ito sa TV, hindi pa lumabas na pulis pala ang mastermind. Okay, so ito po yung litrato ng pulis. Okay, so anong pangalan niya? Mamaya mabanggit natin. So, sinampahan na siya ng complaint. Criminal complaints. Ang kanyang violation is violation of Republic Act 10883 or the Anti-Car Theft Law, as well as falsification and use of fake documents under the revised penal code. So, sino itong pulis na ito? Nako, kawawa ang kanyang pamilya, no? Nadamay ang kanyang mga anak. Siya po si Police Lieutenant Colonel Gideon Ines Jr. So, ang nagsampa ng complaint sa kanya is ang PNP Highway Patrol Group. May dalawang kasabwat itong si Colonel Ines, dalawang civilians, Michael Bautista and Evelyn Tuason. Utak lang ito. Itong si Colonel Ines ay naka-assign sa National Capital Region Police Office, undergoing schooling. So siya lang yung nagmamando, ang gumagalaw itong sina Michael Bautista at Evelyn Tuason. Silang nagbenta. So na-booking, ayun. Nasampahan sila ng complaint, criminal complaint. Okay. Itong si Colonel Ines ngayon ay nasa custody na ng PNP ngayon, na Special Operations Division. Okay. Maliban sa criminal complaint na na-file kay Colonel Ines, he is also facing administrative complaints for grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Kung mapatunayan ito, punishable by dismissal from the service. Okay. According to Colonel Jane Pajardo, ng spokesperson ng PNP, isang Mitsubishi Expander nirentahan ng mga kasabwat ng pulis. So, pagka renta, yun na, gumawa ng fake documents at ibinenta sa buyer. Kaya, mabuti na lang, ulitin ko, magagaling din ang ating kapulisan. Hindi naman lahat ng pulis ganito kay Colonel Ines. Kakaunti lang sila ng mga scalawags at mas madami pa rin ang matitino. So, nahuli. Okay. Tapos, ang masakit, dito na ako medyo nainis. Hindi ito first time na ginawa nitong si Colonel Fajardo. Nung una, na-involve na siya ng ganito ring kalakaran, carjacking at saka estafa. At itong mga kaso na ito na-i-file na sa isang korte sa Pasig City.
according to Colonel Pardo. So, paulit-ulit na pala niyang ginagawa. Ang problema, itong naisampang kaso sa Pasig City Court, na-dismiss kasi ang mga complainant hindi nagpapakita sa korte. Siguro natakot or ano. So, dismiss. Ang problema, kahit may kaso na itong si Colonel Ines nung una, bakit hindi siya natanggal sa serbisyo? Diba? May probable cause na i-file na sa korte. Dapat sinabayan sana ng administrative proceedings at kung matino pa ang leadership ng PNP noon, natanggal na. Nandyan pa rin. Kaya, ito, sabi ni Congressman Busita, experience. Sabi niya, yung mga ganyan na natatanggal, magpapalamig lang ng mga ilang buwan o ilang taon, mamaya nakakabalik. So, yan po ang masakit sa ating kapulisan na instead na malinisan na itong mga scalawags na ito, nakakabalik. Bakit sila nakakabalik? Yun ang tanong na dapat sagutin ng ano. So, kailan yung biktima, complainants, yung unang mga kaso ni Colonel Ines, yung carjacking at estafa, nung napanood nila itong mga balitang ito, nagpahayag na ng intensyon ng mga complainants na i-refile nila ang kaso, which is a good development. Ano pa? Ang statement ni Colonel Pardo ganito, the PNP would not hesitate to kick out Ines and other police scalawags for ruining the image of the police force. Ito, pag-usapan natin itong bagong PNP chief, si General Marbel. Bago lang yung nahuli na 4 na police kidnappers. Nako, galit na galit. Talagang kita mo yung passion ni General Marbel. Sabi niya, mamamatay kayo, mabubulok kayo sa kulungan, pinapaya, something like that. So, I can feel the passion of General Marbel. At sana, unti-unti, malinisan ang ating mga kapulisan ng ganitong mga scalawags. Kasi, we have only one PNP we've got. Ito lang, Philippine National Police. Tapos, yun na nga, marami ang matitino, kailang nasisira ang imahe ng ating PNP dahil sa mga scalawags, kagaya nitong Colonel Ines na ito. Sumusweldo. Alam nyo ba magkano ang sweldo ng isang police lieutenant colonel? Depende sa tinatawag namin na long pay. Ang long pay po, pag naka 5 years ka sa serbisyo, 1 long pay na yun. That is equivalent to, madadagdagan ng sweldo mo ng 25%. Tama ba? 25 o 20. Ganun. So, pag 10 years ka, 2 long pay. So, kung lieutenant colonel, baka 4 o 5 long pay na. Nako, ang laki na ng dagdag ng sweldo niya. So, estimate na sweldo nitong si Colonel Ines is from 70 to 80,000 per month. Pero mo yan, sinisildohan ng taong bayan, itong police colonel na ito ng 75,000 per month. Tapos, ganyan pa ang gawain niya, mag-rent tangay, mag-karnap, mag-istapa. So, di ba nakakainis? Inis pa naman ang apelyido. Anyway, good luck sa ating bagong PNP chief. Sana malinisan ng gusto ang ating kapulisan. Kasi we serve and protect. Ako, naniniwala pa rin ako. Ang tatay ko kasi, Philippine Constabulary, yung forerunner ng PNP. Tapos nung bata pa ako, matitino yung mga pulis sa aming lugar sa La Union. Kahit
Iisang pulis lang ang magpatrolya sa baryo namin na napakalayo. Pagdating ng pulis, tahimik ang lahat. Yung mga nagiinom, wala. Respetado ang pulis. Sana may babalik yung ganun na ang mamamayang Pilipino, yung respeto, yung tiwala sa pulis. Sana may babalik. Dapat matanggal, mabitin ng patiwarik ang mga ganitong pulis na walang silbi, nakakaya na magsuot sila ng uniforme at magsabi na we serve and protect.